Isang dalagita ang nagrereklamo. Papa, hindi ka na ba nahihiya? Itong sasakyan natin, napakaluma na. Bumili ka naman ng bago. Lahat ng kaklase ko ang gaganda ng sasakyan nila. Pero ako pagtatawanan lang. Ayokong makita nila ako na sakay nitong kalawangin na kotse na to. Nakakahiya, Papa. Anak, pasensya ka na. Gagawa ako ng paraan para makabili ng bago para sa'yo. Ano ba naman yan, Papa? Pwede ka namang humanap ng magandang trabaho para makabili ka. Hindi na ako natutuwa dito sa sasakyan na to. Mas gusto ko pang maglakad kaysa sa pakarag-karag na sasakyan na to. Tahimik lang ang ama at nag-iisip. At kinabukasan nga ay naglakad ang dalagita dahil ikinakahiya niya ang kotse nila. Maya-maya ay nakakita siya ng mag-ama na ito ay naglalakad habang tulak-tulak ang kanyang anak na nakasakay sa isang wheelchair na medyo sira na at parang tabingi na ang gulong. Hindi na maayos ang wheelchair nito pero makikita dito sa batang estudyante ang buong kasiyahan habang kasama niya ang kanyang ama. Makikita rito guys na pagod ang kanyang ama sa katutulak sa bata upang ito ay makarating sa school. Habang pinagmamasdan sila ng dalagita, sobrang saya ng mag-ama. Kita rito na nanginginig na ang paa ng kanyang ama sa sobrang bigat nitong anak habang nakasakay sa wheelchair. Papa, ayos lang po ba kayo? Ang tanong ng bata sa kanyang ama. Anak, ayos lang ako, malapit na tayo. Basta ikaw, masaya na si Papa. Kahit kita ng dalaga na nahihirapan na ang ama sa kanyang sitwasyon na yon. Sila pala ay papunta sa iisang paaralan. Nang makarating na nga ang mag-ama ay yumakap ito sa kanyang anak. Anak, andito lang ako sa labas ha, hihintayin kita maghapon habang nakayakap ang ama sa kanyang anak. Salamat po Papa, ikaw ang pinakamahusay at pinakamahal kong ama sa buong mundo, ang sambit ng anak. Habang nakamasid ang dalagita, nakita niya ang ama ng bata na nakaupo sa lumang upuan. At pagsapit ng hapon ay nakita pa rin niya ang ama na nananatiling nakaupo at iniintay ang kanyang anak. Kita niya rito sa ama na maghapong walang kain. Maya-maya nang makita ng ama na lumabas ang kanyang anak, biglang kislap ang kanyang mukha sa sobrang kasiyahan dahil ganyan ang mga magulang. At kita rin sa kanyang anak ang pagka-proud sa kanyang ama. Habang bumababa na ang mag-ama, nakikita ng dalagita na kahit nahihirapan ang ama ay tinitiis niya at itong anak niya ay sobrang saya at hindi ikinakahiya ang kanyang ama. Pag-uwi nga ng dalagita ay nadatnan niya ang kanyang ama na abala sa sirang sasakyan at inaayos niya to. Papa, anong ginagawa mo dyan? Anak, inaayos ko ang makina nito upang maging maayos habang tayo ay bumibiyahe. Biglang lumuha ang dalaga sa sinabi ng ama. Patawad Papa, ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko po hangad ang material na bagay. Ang makasama ka ay napakasaya ko na Papa. Nagulat ang ama sa sinambit ng kanyang anak. Nakita ko po kanina sa paaralan ang isang lalaking naka-wheelchair. Wala po silang kotse pero napakasaya nila at kontento sa buhay. Pa, maraming salamat po sa lahat. Samantalang tayo may kotse, nagrereklamo pa ako. Patawad po, hindi ko po sinasadya. Papa, pwede po bang isabay natin bukas ang mag-ama? Gusto ko po silang tulungan, Papa. Sobrang naaawa po ako sa sitwasyon nila pero sa kabila ng lahat, naging masaya po sila. Naku anak, walang problema. Bukas dadaanan natin sila ha. Kinabukasan niya guys ay nagmaneho na ito ang ama. Nakita nila itong dalawa. Kaya agad nila itong isinakay. Maya-maya guys ay napaluha itong ama nang marinig niya ang sambit nitong batang lalaki. Napakaganda naman ang sasakyan mo. Nakaka-proud ka. Alam mo, ito ang pinakamagandang nasakyan ko. Maraming salamat ha. Sobrang saya ng bata at halata sa mukha niya ang matinding kasiyahan. At doon na-realize ng babaeng ito na ang tinatawag niyang sira at kalawangin na sasakyan ay isang yaman pala sa batang ito. Dahil minsan nangyayari sa buhay natin na yung mga bagay na ating natatanggap ay hindi natin nakikita. Saka lamang natin malalaman ang halaga nito kapag wala na. Kaya sa lahat, sana maging makontento tayo sa mga bagay kung anong meron tayo. Dahil kapag tayo ay nakontento, lalo tayong bibiyayaan. At ang mga taong hindi nakukontento at naghahangad ng malaki, lalong nawawalan. Thank you. Kaya mahalin ng magulang at laging sila ang priority. Thank you.